Hello mga seatmates, and this is She. Georgie. And this is the pilot episode of One Seat Apart. Anyway, sobrang special itong pilot episode natin. Kasi we're guesting yung singer-songwriter na friend ko. Siya yung nagsulat ng OST ng Yumi Cells. K-drama, ongoing siya sa GMA7. And before, siya yung frontman ng Abraham Lane, which sang the OST of My Sassy Girl naman. Anyway, without further ado, papakilala ko sa inyo. Sobrang close siya sa puso ko kasi lalo na sila magkapatid. May kuya siya siya yung kaibigan ko talaga. Then, napakilala siya sa akin, si Christian Baldono. Hello po, magandang hapon po. One seat apart. Anyway. Ayun, so, ayun, without further ado, this is the pilot episode to. Basically, what we want to showcase is yung mga tao na sinundan yung passion nila. Yes. And they've been very successful. No? I just want to ask Ian, paano ka ba nagsimula sa music? Ano yung struggles mo before? Yung bata kami ni Utol, totoo talaga nun, kwento nun, dancer. Talagang pangarap namin mag-dancer kasi sa society namin, puro dancer. Anong dance ninyo? Sample! Sample ba? Siya yung sayo ng Street Boys. Oh, okay. Talagang inspired kami doon. Talagang nag-ano pa kami doon, nag-set pa kami Tumbling pa. Ng stage. Ang nangyari kasi nun, kaya kami rin tumigil ni Utol kasi laging basa yung damit namin. Lagi kaming pinapagalitan ng tita namin, gano'n. One day, ano ko yung may talent pala ako sa music. May nagpahiram sa amin ng gitara, tapos wala akong ano sa song eh. Ang una ko nga natutunan na nagustuhan na song rap eh. Rap? Ano rap? Mga... Kumanap ka ng pangit ba yan? Yung mga old, Andrew E. ganyan. Kasi uso yun 1990. Tapos ayun, ano lang, hanggang sa na-discover ko River Maya. Totoo sa ang una-una kong natutunan sa gitara na song, yung hinahanap-hanap kita. Talaga? Yan talaga. Hinahanap-hanap kita, si Bamboo pa yun, no? Yeah, si Bamboo. Tapos, merong song hits nun. Yan. Mga jingle na gusto Tapos yung passenger seat. Basta naglalaro lang ako sa G. Family chords pa akong tawagin. Ayun. Tapos, merong set doon ng band sa kapitbahay namin. Nagpe-play ako doon, tapos sabi ko kay Utol, baka kaya mo una gusto ni Utol, bass eh. Nahilig siya umawak ng bass. Ayun, hanggang sa natutunan din yung pumalo. Nagtidrum siya. Drum siya, dalawa kami. Tapos may kaibigan din kami nagigita-gita. Hanggang sa nabuo yun, unang name namin talaga ng band, Sold Out. Yun ang una namin band name ng Utol ko. Sumutugtog kami sa church. Nakakatawa nga sa church. Church yun, pero tinutugtog namin yung mga ligaw, gano'n. Tapos hanggang sa napagtanto ko yung, sabi ko, hindi kasi, ang hirap kasi para sa akin yung tutugtog kami, tapos cover, minsan di umaakma sa akin. Di umaakma sa Ikaw kumakanta nun? Ako. Hindi, meron din akong parang dalawa kami. May backup vocals May backup, ganun. Sabi ko parang ang hirap mag-cover sa sobrang, yung competition kasi, di ba, kailangan kuha mo yung ad-lib, ganun. Sabi ko, sulat kaya ako ng song. Ano yung first sinulat mong song? Parang Magic. Parang Magic. Sige nga, bigyan mo kahit yung chorus lang na. Kailan to nagawa? 2007. Tagal na. Bata pa kami talaga. Pwede pa lang ako nun. 3 years old pa lang ako nun. Hindi pa yata ako napakalak mo. Ayun, parang Magic. Ang nagawa ko siyang song tungkol din sa relationship na biglang mawawala. Sige nga, I want to hear that part of the song. Yung chorus lang. Parang magic, biglang mawawala. Parang magic, ako'y napawala. Sabihan nga dito.
Kita kami dahil kailanman hindi kita malilimutan. Galing, galing, galing. Sabi ko, may ano rin pala ako sa pag-compose. Gaano katagal ka magsulat ng kanta? Depende kay Jojit. Pag talagang inspired ako, halimbawa, andyan talaga yung sa tropa ko. May dumadaan siya sa ganung sitwasyon. Kaya ko siyang gawin ng kahit mga at least one day. Buo na kagad, kasama na yung ano nun, latag na pati yung tunog. Pero sobrang rush niya. Pero kaya ko rin siyang gawin ng ad-lib, gano'n. Tapos, saan ka kumukuha ng inspirasyon? Sa mga kantang sinulat mo, saan ka kumukuha ng inspirasyon? Tutusin, mas mas nakakagawa ko ng mabilis kapag reference sa tropa. Hindi sa akin. Parang pag kasi nangyayari sa akin, parang minsan OA, gano'n. Parang lalo pag, halimbawa may pinagdadaanan ako, parang pilit. So parang nakakasulat ka, inspiration mo is more of other people. Yes. Parang you're witnessing the life of the other people and then nagpupush siya na, ito na, sasulat na ako ng kanta. Pati pinaka-strength ko yung magsulat ng song kapag puyat. Talaga? Wasted. Doon mo galing brain cells mo. Kasi pag diba? Parang addict eh. Oo, yun. Pero, imik, diba? Imik yung pamagat ng kanta dun sa latest OST ng Korean novela, diba? Saan mo nakuha yung inspirasyon ng imik? Bakit imik? May friend kasi ako na, totoong nangyari sa kanya. Siya, third party. Aramdam niya na gusto siya ng babae. Ramdam niya na gusto siya, pero dumating na sa point na kailangan ng mamili. Yung babae. Siya yung pinili. Hindi siya pinili. Kasi, kumbaga, nasa Ano ba nga yung tatawagan nga natin? Wait lang. Mas pinili siyempre yung priority. May family yun eh. Di, ang pangit ng niya. Nagawa ko siya ng kanta, yun nga, parang naawa rin kasi ako doon sa kakilala kong lalaki. Na kahit na pinaglalaban naman nila, pero mas sinunod ng babae yung tama. Kung ano yung tama. Hanggang one time, nagkita sila gabi nga yun. Kaya yun, nasulat ko yung chorus na habang lumalalim na ang gabi. Nagkita sila ng time na yun. Parang nag-usap sila, closure, gano'n. Hindi na lang ako magsasalita. Kahit gusto kong magsalita, kahit gusto kong umimik, pero hindi na para sa atin yan. Parang nagpaubaya na yung lalaki. Pero ang ganda kasi nun, parang there's a negative experience, pero there's a positive thing that happened out of it. Diba? Because she made the right decision. Kung ano yung right na lang. Pero yun nga, the positive thing, kay Ian, naging inspire siya, nasulat niya yung kanta ngayon nasa OST na. Mahirap ba yung pinagdaanan mo sa music industry? I mean, marami kasing tao gustong duman sa music, diba? Pero kung tutuusin mo, kahit nga yung mga graduate ng Conservatory of Music, hindi naman talaga napasok. Papasok sila sa call center eh. Pero, ano yung mga struggles? Paano ka nagsimula? Ano yung parang turning point na parang kailangan kong ituloy ito? Ang struggle ko dyan, kay Jojit, tutusin talaga mahihain ako. Nangarap ako magbanda, gusto ko yung nasa likod lang. Gusto ko gitarista lang ako, pero may alam ko na yung may potential na ako magsulat. Ganun. Mahihain ako, tapos, di nga daw maganda yung boses ko, ganyan. Tapos, syempre financially. Kailangan mo pagsabayin yung music, pati yung trabaho mo. Yun nga. Pero ginagawa ko talaga lahat. Kahit na nasa trabaho ko, ganyan. Parang kulang yung buhay ko. Gusto ko talaga as a band, may kasama ako talaga. Para at least, minsan hindi ako lang yung nasa spotlight, nasa akin. Gusto ko yung gano'n kasi mahilig din talaga ako sa OPM na band. Yan. Pero, yun nga, talagang gusto ko talaga ng music, no matter what
kung ano nangyayari ngayon, nawalan ako ng banda dahil nga siguro sa time. Pero okay yung Abraham Lane wala akong masasabi doon. Sobrang nakita ko din yung pursige din nila na makapag-create kami ng mga song. Tutusin, kasama sila doon sa mga song na nilabas namin. May idea din sila doon. Although ako yung gumawa lahat ng lyrics, pero makikita mo sa kanila yung talagang dedicated talaga sila sa kung paano namin i-show. Makita, no? Kaso nga, dahil nga rin sa time, pati yun nga, financial, nagkaroon kami ng problema. Kasi ano yun passion talaga yan isusundin mo talaga yung passion mo. Naalala ko, sila Prince kasi nakilala ko sila somewhere in 2010. No, 2010. Una ko nakilala yung kuya niya. Yung kuya niya yung drummer ng band namin. Until yung bassist ko, nagtayo siya ng sarili ang banda, kinuha niyang drummer, yung kuya niya, and additional guitarist, si Ian. So sila magkapatid package. And then yun nga, nakita ko yung struggle nila. Kuya niya nagtatrabaho sa McDo, no? Sa McDo. Tapos hindi ko alam kung anong work ni Ian, pero sometime after 2011, nagkita kami, nagtatrabaho siya sa isang retail store ng damit. Di ba? Tapos parang sa struggle nila noon, lumapit pa sa akin si Prince, gusto magsimula uli. Until ngayon, naging successful. I am very thankful. Naging successful yung kuya niya. Nasa Dubai, no? Nasa Dubai yung kuya niya. And then siya, yung nakita ko siya ngayon, ayun nga, the Abraham Lane. Abraham Lane. Kaso, ang Abraham Lane, na-pandemic. Marami mo taga na-apekto ng pandemic Pero, after that, during the pandemic, nag-usap kami ni Ian. And that was the time na, Kuya, sabi niya sa akin, yung publisher ko, gusto nang i-launch as solo artist ako. And yun yung nangyari, naging successful ka na. Ano ba pinagkakaabalahan mo aside from being a solo artist? Small business namin ng misis ko. Anong small business nyo? Sabihin mo, baka makita nila kung saan. Unistore sa Bagong Silangan. And meron din kami online shop. Anong mga products mo? More on beauty product. Kamusta siya? Kamusta yung negosyo? Okay naman kahit pa paano. We can include the link. Yeah, meron din kaming yung actual hard sorry. Binibenta namin talaga. Actual yung meron kayo sa store talaga, tapos may online. Okay. That's good. So, yung, ano pa yun? Net shop. Yung shop nila. Meron silang store, physical store, meron rin silang online store. Yung link, mabubview nyo sa section below. Yes. Ayan. Anyway, Ian, ano ba yung pwede mong ma-share sa kanila dun sa mga aspirant na gustong sumikat yung banda nila? Before niya sagutin yan, I have a question Kasi kanina, you mentioned na may nag-comment na hindi maganda yung boses mo. Pero may mga negative comments when you're starting. How do you, cope up with that? Yun, sabi ko, okay lang, original song ko naman to. Ibig sabihin, pangit o basta, this may original, di ba? Kung sumablay ako sa gitara, this may original song. Sabi ko, yun yung pinangawakan ko. Minsan nga, dumating nga yung time na may nag-cover ng song ko. Mas gusto ko pa siya. Actually, yung nag-cover, they wanted to make it better yun yung observation Pero syempre, iba pa rin ang original. Totoo yun. Kasi, di ba, Eli Buendia, yung huling concert ng Eraserheads, to think na yung tinugtog nila, yung mga kanta nila, out of tone Di ba? Pero, gusto ng tao kasi si Eli Buendia yun Exactly. Diba? Eraserheads sa kanya yun diba? Kantahin niya ng sintonado, kantahin niya ng... It doesn't matter. It doesn't matter. Diba? And that's true. That's very true. And, syempre, pagdating talaga sa products, in your case, music,
iba pa rin ang original. Exactly. Iba pa rin ang Yes. I agree. Even Chito Miranda, di ba? He admits si that Chito he is not Miranda. a good singer talaga. Oh, On agree naman one of sila. the, on one of the interviews that they made online. Na sa totoo yun, hindi na ako magdadrop ng names pero when you watch artists ng live, lalo yung mga sikat dati pa hanggang ngayon, ang mga music icon, when you watch them live, pangit talaga boses nila. Actually, minsan sumasablay nga sila eh. Sumasablay talaga lang. But then again, naka-build na sila ng name nila. Exactly. Diba? That's why, for example, Ian. Ian now is an uprising artist. Ngayon, pagka sikat na siya, kantahin niya uli yung imig, iba-ibang tono, okay lang yun. Oo. Si Ian yun eh. There's always room for improvement naman kasi. Ako kung di lang ma-operahan yung baga, ako siguro kumakanta lang ako. Yeah. Sa banyo. Sa niya. Pero yun, when Ian started, I was part of it. I have my own band. Actually, Ian was part of my band before. It was a big band, kaya sabi kong big band kasi it's, numerous guitarist, numerous vocalist na talaga siya. And it's a family. It's Soul Cry. Diba, Soul Ian? And he's part of it. And I'm very happy na parang ako yung trinado nilang kuya nila that time. And then ngayon nakikita ko sila. Sila na yung tumupad ng mga pangarap ko. Ikaw Ian, ano masasabi mo sa mga bata, kahit sa matatanda, kasing edad ni She, gusto pa rin pumasok sa music industry? Yung music naman timeless eh. Sabi nga nila, labas ka lang ng song kahit ano. Malay mo, hindi ngayon, pero malay mo sa susunod, di ba? Pati, yun nga, yun kasi nagiging way na ilabas ko yung, minsan kahit masama loob ko, pagka nakapag-play ako ng song, nailabas ko, naisulat ko, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Yun nga, para sa akin ang music is stress, tawag mo kay Jojit? Pampawala ng stress. Stress reliever mo. Tapos yun, tuloy lang, sulat lang, kahit sabihin nila, basta sulat lang, dapat ng melody. Ako, basic lang naman po gumawa ng melody. Pero minsan, nag-invento. Parang gusto ko pang yung paggawa ng melody. Parang nag-experiment pa rin ako, ganyan. Sumasabay din sa mga uso. Yun nga. Tuloy-tuloy lang. Tapos hanggang sa nakilala ko nga yung publisher, si Curve. Sobrang, sobrang bait. Sobrang sila sa mga artists. Ano pangalan nung production niyo sa kayong publisher niyo? Sige. Curve Entertainment, maraming salamat po. Kasi dahil sa inyo, na-express ko yung yung talent ko. Nailabas ko yung music ko, gano'n. Dahil po sa inyo yun. And of course, kay Sir Perdy, Sumalangit Nawa. Maraming salamat din po Sir Perdy dahil din sa'yo. Kaya rin ako nakapag-record din ng maayos. And dahil po sa kanya kay Sir Perdy. Sino si Sir Perdy? Saan yung sinabi niya sa'yo na talagang nag-boost ng moral mo? Si Sir Perdy, nakilala ko siya, common friend, kasi member po ako ng PhilSCAP. Hello, PhilSCAP. Philippine composer of the Philippines. Common friend. Tapos pinakilala ko kay Sir Perdy. Ano siya ang tawag doon? Music production. Musical director. Mm. Tapos anong banda niya before? True Faith. Siya yung original na Huwag na lang kaya. Siya yung original noon. Kamay niya yun, yung sa MTV. Yeah, siya. Tapos, nakausap ko siya, sobrang humble, ganun. Hindi ko alam na may mga award na rin pala siya na talagang gusto niya akong, nakilala ko siya, sabi ko, sir, meron po akong ganitong kanta. Tinulungan niya ako na unang-una kong recording sa kanya yung song ko na mali na ako. Yung naging OST ng 2019. Ayun, sabi niya sa akin, tuloy-tuloy lang, hindi daw niya ako titigilan hanggat hindi ako nakagawa ng album. Message siya sa iyo yun. Message niya sa akin yun, personal. That's very good. Anyway, so, may prepare kami, Ian. Actually, yung mga malapit sa puso mo, may message sila sa'yo. Cut.
Ay, Tal, congratulations sa new songs, sa new career mo. And I hope na one of these days, siguro by this year, na makauwi ako dyan, tapos makapag-jamming tayo ulit. And first of all, maraming salamat sa Lord, to God be the glory, Lord Jesus, na binigyan ka ulit ng chance na mailabas mo yung potentials mo as a composer, at the same time yung boses mo na yung talents mo. Andito lagi si Kuya, God bless you, and more power Kuya Jojit sa vlogs mo. Thank you. Hi, Hal! Congratulations sa achievement mo ngayon and sa magiging achievement mo pa sa mga susunod. I'm always proud of you. I'm your #1 fan and lagi lang ako nakasuporta sa'yo. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Iwan ka man ng mga tao sa paligid mo. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo. And good luck sa career na gusto mong gawin. And alam ko ibibigay yan sa'yo ni Lord. I love you, mahal. Maraming salamat, Eunice and Prince, for your heartfelt messages for Ian. So, Ian, anong masasabi mo sa mga messages nila? Tol, thank you so much. Huwag kang mag-alala, tutuloy natin yung pangarap natin. And to my wife, Eunice, kahit na marami tayong pinagdaanan, alam ko kung gaano mo ako sinusuportahan sa music. Thank you so much. Very supportive sila. Yes. Nakakatawa. Yes. Nakakatawa. So, Ian, anong mga ibang plans mo apart from, doing music, composing songs? Beside po, dun pa rin sa music. Besides that, Kahit yung music. ano pa yung ibang pangarap? Outside music. Business, of course. Siyempre, gusto ko din talagang meron akong free time. Nagbi-build ako ng business para at least magkaroon ako ng kay Georgie? Fall out. Time Management. freedom. Time freedom. Financial freedom. And financial freedom, of course. Yun. Ngayon po, nagagawa pa rin ako ng project with Curve Entertainment na nagko-compose pa rin ako ng maraming song, pinapa-approve ko sa kanila, then record, publish. Ganun po ngayon eh. Ganun parang usapan namin. Hindi pa rin ako tumitigil hanggat may nakikita ako sa paligid. Sulat. Sulat. Ayun. Pero ang maganda kasi dyan, si Ian, parang sabi kasi nila, wala naman talaga mapupuntahan pag sa music, sinundan mo yung passion mo. Pero, sabi ko nga, nung nakilala ko si Ian, saka yung kuya niya, si Prince, nagko-commute lang sila. Doon sila sa may Tandang Sora, diba? So, nagko-commute sila. Ang gig namin sa Cainta. Tapos, ang aga noon, hapon pa lang, nandun na sila. So, magpe-prepare ako, kakain muna sa bahay. Tapos, sabay-sabay kami pupunta sa gig namin. Tapos, bago ko ikasal, naalala ko na kapag pundar sila ng motor, angkas-angkas nila, silang magkapatid, angkas-angkas siya ni Prince, nagkuha doon siya ng barong sa bahay. Para doon sa kasal ko, nakabarong sila. Then ngayon, yung minute natin si Ian, sabi ko kasi, tinawag ko si Ian, baka pwede kang mag-guest dito sa One Seat Apart. Nagulat ako, nakakotse na siya. Ganda pa ng kotse niya. Bago. So, Ian, dun sa success mo sa music mo, what is the secret sauce? Yun nga. Kasi ako, masayain akong tao eh. Totoo lang. Huwag kang, ang may advice ko lang, huwag kang magreklamo. Kung ano yung pinagdadaanan mo, just trabahuin mo lang, sabi. Parang wag mong iindahin yung bagay na hindi mo control. Doon ka sa kontrolado mo. 'Di ba? Parang yun lang yung may share ko sa kanila. Gusto mo gumawa ng music, tuloy lang. May mangyayari at may mangyayari din. Kung di man ngayon, baka sa susunod. Sige. Very, very optimistic. Yeah. So, push lang, no? Push lang. Push hard.
And so, salamat Ian. Pinuunlakan mo kami dito sa One Seat Apart. Pero before we end, si Ian, paparinig sa atin yung kanta niyang Imik. Hindi ka man maging akin, habang lumalalim na ang gabi, maaari ba muling mahawakan pa ang iyong mga kamay? Marahil bihag lang tayo ng sandaling pag-ibig, di na lamang iimig. Hindi na kita pipilitin. Thank you so much. And thank you, Ian. You being the first pilot collab ng One Seat Apart. Gift namin sa'yo ang limited edition mug ng One Seat Apart. Thank you so much po. Yan. Salamat. And One Seat Apart. maalala mo kami pagka iinom ka ng kape. Thank you. Okay.
Ayan, maraming salamat. Thank you. Ayan. Thank you. So, any guesting link ng Activities. Facebook mo, YouTube mo, saka Spotify. Sige, invite our seatmates. Available po yung music ko. Christian Baldono, all platform. Music platform. Music platform like Spotify, iTunes, Deezer, pati yung mga song namin ng Abraham Lane. Meron kayong Facebook page. Meron po. Saka YouTube, no? Yes. Everything is on the link below. Ayun. Maraming salamat mga seatmates.